Marcoleta ba? Correct. Yes. Very correct. Either legal or illegal, akin yan. Yes. Correct. Very correct. Because guilt is personal. Correct. Yes. Very correct. Ganito ang boses ni Digong pag nilalamig sa dahig. Sinipon. Dito tayo kay Risa Hontiveros, mga kababayan. Ito na. Sabi ni Marcoleta, kung ituloy daw ng impeachment, wag na lang daw kasi baka mapapahiya. So ito naman ang ating pag-uusapan kay Risa Hontiveros. Anong sabi ni Risa Hontiveros, mga kababayan, dito sa Impact Leadership? Ito na. According dito, mga kababayan, sa Impact Leadership post, no, kay Risa Hontiveros. Ito po sa Impact Leadership po yan, Ito po yung page nila. Impact Leadership. So dito nakalagay, sabi ni Senator Risa Hontiveros na napakahalagang mandato po ng saligang batas ito, klaro at walang kalabuan. Once we receive the articles of impeachment trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginagampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Diba? Talaga po, mga kababayan, tama po. Kapag hindi po talaga matuloy, hello po, Margot Spilinia, Miguel Love shoutout. Kapag hindi po talaga matuloy-tuloy itong impeachment ni Sara Duterte, ay marami pong senador na mga matitino ang madadamay na mahusgahan ng tao. Masasabihang weak, masasabihang walang prinsipyo, masasabihang pera-pera lang, masasabihang bayaran kayo, masasabihang naabutan ba kayo. Kasi kung naalala niyo sa DepEd, ginawa na ni Sara yan. Mismong si Gloria Mercado nga, nagulat siya bakit monthly may sobrang pupunta sa lamesa niya, hindi na lang daw niya po di umano binuksan kasi baka ang sabi, baka dahil sa confidential ito, madadamay pa ako. Diba? So, gawain po talaga ni Sara yan. Ma'am Miriam Suzuki, hello po. So, ito po ang sabi ng Impact Leadership. Risa, Senate must proceed with BP Sara impeachment trial or risk losing public trust. Mawawalan po ng tiwala ang taong bayan nito sa mga senador, mga kababayan. Lalong-lalo na kapag sa sunod na eleksyon sa 2028, ilang buwan na lang, ilang taon na lang. No? 25, 26, 27, 28, 2 years na lang, mga kababayan. And konti, 26 na malapit, ilang araw na lang, 200 plus na lang. 2026 na. So, nakalagay dito, Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros on Monday, June 2, asserted that the Senate is constitutionally bound to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, warning that failure to do so could erode public trust in the institution. Diba? In a manifestation during the resumption of the Senate plenary session, Hontiveros respond to the Majority Leader Francis Tolentino argument that the incoming 20th Congress lacked the authority to continue the trial. She countered that the Senate rule in impeachment is a non-legislative function. So sabi nga dito ni Risa Hontiveros, napakahalagang mandato po sa saligang batas ito, klaro at walang kalabuan. Once we receive the article of impeachment trial by the Senate shall forthwith proceed. Emphasize, hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginagampanan ang ating tungkulin na ito sa sambayanan. Sabi ni Risa. Kasi ito po kasi ang sabi, mga kababayan ni tawag dito Francis Tolentino, no? Ito po kasi yung sabi niya, mga kababayan. Bakit? Ito ang sabi ni Francis Tolentino doon sa Senado. Ito, under the 1987 Constitution, ito si Francis Tolentino. The Senate of each Congress act separately and independently of the Senate of the Congress before it. Allowing to the 20 Congress to take over this trial would be ultra biased.
or beyond our constitutional power. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that received the complaint. So, sabi niya, if we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by the constitutional operation. Mr. President, kahit anong pilit, hindi na maitatawid lalo na kung lalabag sa saligang batas. So mismong si Tolentino nagsabi na kapag hindi maumpi-umpisahan itong impeachment ni Sara hanggang June 30, 2025, ay maaaring i-recognize this impeachment case is functionally dismissed. So, ngayon mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, simula na itong si Tolentino ay dumikit kay Pangulong Bongbong Marcos sa alyansa, sabi ko nga, yung alyansa ni BBM, hindi porket in-endorse niya yan, ay kung ako buboto, 2-3 lang ang ibuboto ko dyan. Bakit? Halos lahat ng dumikit kay BBM, dating kay Digong yan. Totoo yan. Si Tolentino, sino bang nag-appoint kay Tolentino? Di ba si Digong? Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako nagsabi sa inyo. Di ba? Sinabi ko yan. Wala akong pakialam na kahit 10, 11, 12, yung pinopromote ni PBBM dyan sa alyansa niya kasi lahat naman dyan puro makadidiis yan. Kung ang aking iboto dyan si Abalos lang, kahit niya si Abalos noon inappoint din niya ni Digong. Tinawagan pa yan ni Digong, Abalos, pati ba naman ikaw? Pero pinakita ni Abalos kung ano yung tama at ano yung mali sa batas. So, sayang nga si Abalos hindi pumasok Di ba? Sunod, sino pa? Cayetano, Bilyar, Binay. Gilan nyo nga ako. Alam nyo, maskin nga si Tulfo, buti na lang ang Tulfo nagpahayag sila ng nagpahayag sila na ayaw talaga na nila sa mga Duterte. Alam nyo sa mga nagtatanong, bakit nga ba ang mga Tulfo ayaw nang pumabor sa mga Duterte? Simple lang. Una, alam nyo ba ang mga Tulfo may paninindigan yan? Ayaw nila na nasisilipan sila. Bakit? Simula kasi nung sinabi ni Sara sa Senate hearing patungkol sa DepEd, nitong merong mga 19,000 ghost students, beneficiaries sa scholarship, sabi kasi ni Sara kay Tulfo, Sir, instead na magyaw-yaw ka dyan, kung ano-ano pinagsasabi mo, gawin mo na lang yung batas. Galit na galit si Tulfo nun. Galit na galit si Tulfo. Ipakita ko sa inyo dito kung bakit nagalit si Tulfo. Iyon yung rason na kung bakit ayaw na ng Tulfo sa mga Duterte. Ito. Ito yun, ito yun. Nagkasagutan sila dito Magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. So, kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi. The VP would like to be the one to answer the question. Okay, thank you. We're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung pag-iingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po. Sumagot si Sara, di ba? Paano ka makatulong? Senador ka na ngayon, pwede kang gumawa ng batas. Pagbalik ni Tulfo, nagbitbit ng mahabang listahan. Lahat po ng sinabi ko, batas na yan. Alam nyo, sa totoo lang, ito na nga yung sinasabi ko mga kababayan ni abogado ba talaga si Sara? Bakit kailangan niyang turuan si Tulfo na senador naman daw, gawin daw na batas, yung naisip ni Tulfo na ipatigil yung pagbigay
no, nitong mga magulang at mga estudyante sa PTA ito eh. 'Di ba kadalasan sa school pag may PTA meeting nanghihingi yung mga teacher ambag-ambag kada classroom. Kung ilan kayo diyan na estudyante, ambag-ambagan ninyo aircon, ceiling fan, yeah, jealousy, pintuan, sahig, CR, 'di ba? May mga ganyan-ganyan. Oh, nasa batas na po 'yan, pinagbabawal. Oh, ang sabi ni Sarah, "Sir, senador ka na. O ano bang gagawin mo? Senador ka na. Gawin mo na lang batas." Hindi ko alam ito si Sarah kung nagbasa ba ito ng Philippine law. Di ba abogado siya? Ba't hindi niya alam na batas na ito? Nasa school na nga nakalagay, ang uniform libre, ang pang-ID libre, ang notebook at bag libre. Pero iwan ko, pagdating sa probinsya, walang libre. Inasa batas na yan sa DepEd eh, na libre ka. Ang laki-laki ng pondo ng DepEd, saan mapupunta yon? Kung walang pondo ang DepEd, kasi ako, naabutan ko yan, nagbigay ako isang electric fan sa amin, nagbigay din ako pambili ng inodoro, tapos nag-donate pa kami ng mga jealousy. Oh, tapos paglipat ko ng ibang year naman, nagbili kami ng TV. Eh kung saan libre naman pala ito sa DepEd. Di ba? Oh, ito yung pinag-awayan ni Tulfo at ni Sarah. Nating i-implement yan. Oh. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Actually, sa totoo lang mga kababayan, libre po yan lahat. Oo, hindi, yung notebook, ballpen, bag, meron pa nga sa DepEd yung sinasabi nilang Nutriban. Meron yan, pero alam nyo nangyari, ilan bilyon ang nalugi or nawala dahil nabubulok itong mga Nutriban. Isa din yan sa DepEd na kakapalpakan ni Sarah. 5.9 billion po yung naubos sa gatas Nutriban na bubulok. 5.9 billion or 5.6 billion. Correct me if I'm wrong mga kababayan. Alam ko napapanood nyo yan. Libre po lahat. May feeding program ang DepEd. May scholarship ang DepEd. Pero hindi na pa-implement ito. Binubulsa lang. Napakarami mga PTA dyan, mga Parents and Teachers Association. Huwag po kayong magbigay kung hingian kayo ng paaralan. Libre po yan. Bakit kayo hingian ng paaralan? Mayroong budget ang school niyan. Diba? Bonus na nga kung si congressman magpapatayo ng covered court dyan. Or stage. Libre yan. Diba? Kaya isa yun sa rason na nagalit si Tulfo kay Sarah. Yun yung kadahilanan na yung mga prinumot ni BBM dyan sa alyansa niya, lahat puro plastic. Yung iba, 3, 2 lang hindi makasara dyan. May allowances pa. Wag kayo. Kung kayo mga magulang ngayon, wag kayo mag-ambag. Diyos ko. Sabihin nyo sa teacher, ma'am, baka nakalimutan ka, panoorin mo si Tulfo at si Sarah. Pag may mga teacher na sabihin, ang grado ng anak mo nasa dulo ng ballpen, i-report mo sa DepEd, i-report mo sa CHED. Wala akong pakialam sa mga teacher kung ilang taon nilang pinaghirapan yung profesyon nila. Kung mangungurakot lang din naman sila. Wala kayong dapat bayaran sa school. Lahat yan libre. Maliban na lang sa pamasahe ng anak nyo at project ng anak nyo. Sagutin nyo yan. Pero yung pagbili ng electric fan, libro, notebook, libre dapat yan eh. Bag, uniform. Yung pagbili nyo TV, jealousy, CR, libre, may pondo ang DepEd dyan. Kalaki-laki ng pondo ng DepEd. 2025 budget, tignan niyo kung magkano pondo ng DepEd. Apakalaki. Tignan niyo yung mga computer doon sa DepEd na inaamag na, binubulok, inakalawang na. Hindi pinamigay. Bakit? Pinagkakitaan pa nila. Inasilip ngayon ni Sonny Angara. Diba? Tingnan nyo, 19,000 student, ghost, tumatanggap ng scholarship, pero walang estudyante, sila-sila lang. Ganon ka-kurap, ultimo DepEd, kurap. Noon na, ngayon, iwan ko lang. Diba? Isa ako dyan, di talaga ako magbayad. Nalaman ko na, libre pala, ba't ka magbibigay? So yun po yung kadahilanan, mga kababayan, na itong si Tolentino mismo nagsabi na kapag hindi na tuloy-tuloy itong impeachment hanggang June 30, 2025 ay
i-recognize daw nila ang impeachment case is functionally dismissed by the constitutional operation. Sabi ni Francis Tolentino. Kaya ito naman si Risa Hontiveros nakapag-react. Sabi ni Risa Hontiveros, kung ganun-ganun lang din naman, pag hindi matuloy itong impeachment na to, hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin gampanan ang tungkulin na ito sa bayan. Diba? Sabi ni Risa Hontiveros, sinagot niya si Francis Tolentino. Mga kababayan, klaro po ba? Sama mo pa raffle ticket, Kent. Bakit may paraffle-raffle pa yan, ma'am? Wala namang ganyan. Depende na siguro sa Foundation Day. Alam nyo kung may raffle-raffle ticket, sa Foundation Day yan eh. Wag kayong magpaniwala dyan. Alam nyo, ito mga kababayan. Ako, actually, hindi naman ako nag-aral. Dati kasi, napagtanto-tanto ko yan. Ang aming teacher, nagpapaambag yan, panggawa ng jealousy. Kasi dati, ang bintana namin kahoy. Ngayon, pinalitan ng jealousy. Yung ganon, na gumaganon-ganon. Jealousy tawag niyan, di ba? Habang nag-ambag-ambag na kami, pinapakolekta kasi yung school namin, mayroong treasurer, mayroong muse, may president, may secretary, di ba? May sergeant at arms, di ba? May ganyan-ganyan. So, ambaga na. Asan na yung sayo? Asan na yung sayo? Nagbigay na ba ang mama mo? Bigyan ko kayo deadline. Ngayon, nung naibigay na lahat ng buong classmate ko, pagkabukas yung teacher namin, rebanded na. Totoo yan. Pagkabukas yung teacher namin, rebanded na. Kaya sabi ko, ma'am, napaka-imposible naman, ma'am, na pagkadating po ng pera namin, tsaka ka po nagpariband. Pwede ka naman magpariband muna bago dumating yung ambag namin eh. Tapos ngayon, hindi na namin alam kung magkano bili ni ma'am. Kasi wala naman siyang resibo pinakita sa amin. Basta ang nakalagay lang. Kapag hindi, sino pa hindi nakabayad, hindi ko pirmahan yung clearance. Ganun yan, teacher. Sabi nga ni Rapi Tulfo, kapag ipairal natin yung ganyan, mga bata, tinuturuan natin magiging kurakot. Bakit? Kasi hinahayaan nila si teacher na mangungurakot. Bakit? Ano ang sabi ni teacher? Ang grado ninyo nasa dulo lang ng aking ballpen. Hindi ko nila lahat na teacher yung ibang teacher lang. Ang sabi, yung grado ninyo nasa dulo lang ng aking ballpen. Sino ang hindi nakapag-ambag? Hindi ko pirmahan yung clearance mo. Ganyan agad. Ganyan agad ang sinasabi ng teacher. Sinong hindi nakapirma? Hindi kita gagraduhan. Malapit na fourth grading, ibagsak kita. So walang saysay yung pag-aaral-aral mo, madaling araw. Kasi ang sasabihin ng teacher, yung hindi pa nakaambaga, hindi ko pipirmahan yung clearance, hindi ka mapunta sa second year, third year, fourth year, hindi ka gagraduate. Hindi ka makakatanggap ng diploma pag hindi ka mag-ambag. Totoo yan. Kapag may teacher ganyan, padalhan mo ng bomba, pasabugin mo yung school. Ganun lang. Para magtanda. Ako nga, yung classmate ko noon, sabi niya, ma'am, pinag-initan mo ko. Tandaan mo, pag makapagtapos ako, maging teacher ako, anak mo, pag-iinitan ko rin. Ganon lang sasabihin ni teacher. Sino? Ikaw, Tarpulano. Si Tarpulana, wala ka pa. Hindi ko pipirmahan yung clearance mo. Tandaan mo yan, nasa dulo lang ng ballpen ko. Ganyan ang pananakot ng teacher. Tanungin ninyo mga anak ninyo, totoo yan. Di ba? Yan ang isa sa ikinakagalit ni Rafi Tulfo. Kaya ayaw ni Rafi Tulfo na sa mga Duterte, nagsagutan sila ni Sara. Sabi ni Sara, sir, senador ka na ngayon. Ano bang gagawin mo bilang senador para makatulong ka? Gawin mong batas. Hindi alam ni Sara na batas na yan, na pinagbabawal yan. Diyos ko, mga kababayan, napagdaanan ko, estudyante din po ako noon. Kapatid ko, estudyante rin. Anong sasabihin ng teacher? Sinong hindi pa nakapagbayad? Hindi ko pirmahan clearance mo. Tignan mo, hindi ka makapasa. Hindi ka makaproceed ng second year. First year ka ngayon. Hindi ka makapunta second year. Bakit? Hindi ko pirmahan clearance mo. Thank you ka sa akin. Magbayad ka. Hindi ka nakaambag. Wala kang floor wax. Wala kang lampaso. Wala kang trash can, dustpan. Wala kang ambag sa aircon. Tapos, paglipat ng second year ng estudyante, ang gagamit, yung sunod na year. Edi swerte yung susunod.
Kawawa ka na paglipat mo kung second year ka. Pagka third year mo, walang aircon, di nga ka ngayon. Asan yung aircon mo? Na inambag mo doon sa classroom nyo. Yeah? Yan ang pinakabawal. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga inendorso ni BBM doon, alyansa, 3, 2 lang binuboto ko dyan. Lahat doon makadidiis. Tingnan si Tolentino ngayon. Edi nasagot ngayon ni Risa Hontiveros si Tolentino. Sabi ni Tolentino kasi kapag hindi pa rin maumpisahan hanggang June 30 itong impeachment ni Sara, automatic dismiss na. Kaya nagalit si Risa Hontiveros, sabi niya mapapahiya tayo niyan, mahusgahan tayo ng taong bayan kapag hindi natin yan ipagpatuloy. Mawawalan ng tiwala ang tao sa atin yan. Pag 2028 election, di na tayo mananalo. Totoo naman. Sa eskwelahan pa lang, tinuturuan na ng mga teacher ang korupsyon ng mga estudyante. Sabihin niyo sa akin, hindi ko naman nila lahat. Ng mga teacher, pero majority. Hindi ko na nila lahat, pero majority. Ang daming mga magulang dyan nagko-comment sa akin, 3,000 plus tayo, magpo-4,000 tayo. Imposibleng hindi nyo naranasan yan. Ako, estudyante din ako. Meron kaming ambaga noon.